Mga Lods, magandang araw sa inyo. So dito pala sa video na to is i-share ko sa inyo yung isa sa mga method ko or pamamaraan para ituro sa players yung mga gusto kong iturong game plan, mga defensive scheme, or kung ano man na dapat nating ituro. Kasi mga Lods, minsan kailangan binabagayan mo yung pagtuturo mo doon sa players na tatanggap eh. So magbibigay ako ng isang example kagaya ng squeeze under. So ang squeeze under mga Lods, defensive scheme yan. Ibig sabihin, yung tao ng screener, mag-squeeze siya. Tapos yung tao ng may bola, mag-go under doon sa screen na yon. So, pakikita ko sa inyo, Lods. So, mga Lods, dito, yung dilaw, ang offense. So, red tayo, kasi tayo ang didepensa. So, ngayon, pag magbibigay ng screen yan, ang sabi nga is mag-squeeze. So, ibig sabihin nito, squeeze mo yan. Kailangan didikitan mo yan. Pagkatapos, habang ito umaandar, ikaw mag-go under ka. Kaya nga squeeze, then under. Okay? So, ano ba yung madalas na nagiging mali dito? Balik natin. Lalo na pagka running screen yan, kunwari ito, aangat to. Ito, tinatamad na. Tinatamad na yan umangat. Ang nangyayari, nag-open up, go through na lang. So, mag-under na lang siya doon sa may screener. Pero may problema kasi, baka mamaya biglang mag-roll yan eh. So, mapipilitan ka mag-switch niyan, di ba? So, magkakaroon tayo ng problema, magkakaroon ng imbalance sa may defense natin. Kasi, small to big na. Kaya ang ginagawa ng iba is ganito. Nag-i-squeeze sila, para pag ito, under neto, ito mag-under yan. Okay? Kuha. So, hindi nakapag-switch. So, ngayon mga Lods, ano nga bang advantage and disadvantage nito? Ito yung isa sa tinuturo ko para maintindihan ng team namin ano yung advantage nito. So, ngayon, pag yung advantage na yun, hindi natin na-capitalize, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. Ang isa sa advantage nito, itong big man na to is hindi na makakaroll. So, ibig sabihin, pag ito dumaan yan, hindi niya siya makakaroll. Bakit? Naka-squeeze ka eh. So, ibig sabihin, pag ito nakaroll to, may mali sa'yo. Diba? So, pag ang big man naiintindihan na to, hindi na niya pababayaan na ito makapag-roll. So, ang mangyayari nito, kung sakali man ito magbibigay ng screen to, mag-screen to. Squeeze under. Hindi kita parorolin. Yan. So, nagiging motivation niya or dahil doon sa purpose, nagagawa na niya ng tama yung pag-squeeze. So, nakaka-under na mabuti to. So, another thing na advantage nito is hindi siya basta-basta makaka-drive. Bakit kamo? Kasi nag-go under ka inaabangan mo na yung driving lane niya eh. So, ibig sabihin, pag ito nakadrive to, something is wrong sa'yo. Pero dahil naiintindihan mo na ng advantage pala ng go under is hindi siya makakadrive, pag-atake pala nito, abangan mo na kagad yung driving lane niya. So, nai-execute na natin ng tama yung go under. Ano pa ang other advantages nito? Dahil nga, hindi na kailangan rumol nito, dahil meron na siyang naka-block dyan, naka-squeeze na, at ito, hindi ito makaka-atake, ang magiging tira lang niya sa labas. So, kung hindi siya makaka-atake, walang ganong kailangan humilp. Diba? Walang ganong kailangan humilp. So, kung walang ganong kailangan humilp, hindi makakapag-create to at makakapasa rito. So, ibig sabihin, pag ito, nakapag-create at nakapasa rito, nag-overhelp kayo. Kasi hindi na kailangan ng help dahil di naman naiwan, diba? Or ikaw, na nag-go under, hindi ka nakapag-go under ng maayos, naka-atake to, kaya kinailangan humilp nito, nakapasa to. Ibig sabihin, something is wrong sa defense nyo. So ngayon, hahabulin nyo yan na gawin tama. So ngayon, kung gagawin yung tama to, ang mangyayari dito, squeeze, nag-go under to, hindi mo pinabayaan makadrive, so hindi ka naiwan, hindi nila kailangan mag-overhelp, walang mapapasahan basta-basta, magsesettle siya sa malayong tira. Ngayon, kung tumira siya sa malayong tira, shumot, wala na tayong magagawa. Yun naman kasi yung disadvantage ng depensa na to, pero ginagawa kasi natin to sa mga players na malakas umatake, magaling mag-create, at walang ganong dribble jump shot. So, sa scouting, kung gano'n na scouting nyo sa players, gamitin nyo to. So, magiging effective kayo kasi alam nyo na yung purpose kung bakit nyo ginagawa yan. Hindi yung parang tatamarin kayo na, okay lang yan, kahit di ako mag-squeeze out, malaga mag-go under siya. Yung nga, pagka nga hindi ka nag-squeeze out, baka makaroll siya, ma-force switch kayo. Diba? So, mga Lods, ito yung isa sa method ko kung paano ko tinuturo minsan ng game plan pag ayaw gawin ng players yung pinapagawa ko. Yung advantages and disadvantages and ano ba yung purpose kung bakit kailangan mong gawin yun. By doing that, nakikita nila na, hindi pala sayang yung effort ko. Meron palang epekto. Nakakatulong pala sa team namin to. And then, ang ginagawa ko, pinupuri ko yung player na, nice squeeze, nice go under, ganyan, Kasi nasabihan ko to, tama yan, hindi ka nag-overhelp. O tumira sa labas, okay, box out na tayo. Good defense. So, namomotivate sila na
kahit na yung small things na yun is appreciated ng coach nila. So, ilang mga lods, sana meron kayo natutunan dito, okay? Thank you!